adobong manok na may puso ng saging. So first time ko magluluto ng adobong manok na may puso ng saging dahil karaniwan po ang panlahok namin ay kung hindi puset ay baboy o karni ng baboy. Ayan. So sinangkutsa ko na siya sa sibuyas bawang at napansin nyo medyo light brown na siya. Ayan, may paminta na yan. Ngayon lagyan natin siya ng konting toyo at suka. Siyempre, ang alam nating sangkap pagka adobo ay toyo at suka. So, sa ayaw ng may kulay, pwedeng asin lang, adobong puti. At, ayan, suka. Tapos, ayan lang natin siyang kumulo at mag-evaporate para hindi mahilaw yung ating suka. Yan, kumukulo na siya, pwede ko na idagdag yung puso ng saging. So, ito po ay maputi kanina. So, hiniwa ko po siya, idinabat ko siya sa tubig. Pero still nangingitim pa din siya kahit na nilamas ko na siya sa asin at piniga ko para mawala yung extra dakta. So ayan, isama na natin dahil yung ating manok ay madaling maluto at total kumukulo na siya, pwede na siyang haluin. Ayan, pasensya na kung medyo nalalakas yung boses ko kasi nagpapatugtog na naman si kuya. So halo lang tayo, tapos magdadagdag ako dyan ng laurel at tsaka sili. Ayan. Ngayon, nahalo ko na siya. Pwede ko siyang ilo-low fire ko siya at tatakpan ko. Para tuluyang maluto yung manok at yung puso ng saging. So, ayan. Bagay naman ang ating puso ng saging sa karne ng manok. Kaya lang, siguro nga ay hindi nakagawian na iluto. Or baka sa ibang lugar, ayan, wala namang masamang mag-experiment sa pagluluto. So, ayan, hihinaan ko siya low fire. Tapos, takpan po natin. Tayaan ko lang siya sa loob ng 5 minutes muna. Ayan. Ay, ba't pa pinatay ko? Ayan. After 5 minutes, steamin natin. At, pwede na natin dagdagan ng sili at laurel. Ayan, nakita nyo? Nagtubig pa yung ating puso ng saging at saka yung karne ng manok. So, meron ako 2 laurel dito at 4 na sili. Siling palay. Optional lang yan, pero para may kick ng konti, titigain ko siya. Or cut lang sa 2. Kasi baka mamaya makain, ma-surprise. Maangahangan. Halo. Tapos, magdadagdag ako dyan mamaya ng 3 pirasong pinigang kalamansi. Para dagdag tuti-puti asin bukod sa ating suka. So, simmer lang po uli natin siya sa loob ng 5 minutes. Tapos, i-check uli natin. At, i-ayos ko lang yung ating mga manok para ma-absorb niyang mabuti yung ating suka at toyo. So, titikman ko muna kung okay na yung alat at asin niya. Sakto lang. At pampasarap pa yung dagdag alat. Wait, at magpasarap pa yung dagdag anghang natin mga kapatid. Ayan, check natin after 5 minutes ulit. Ayan, kulong-kulo na siya. At, ayan, meron ako dito 3 kalamansi. Higain natin para dyan. Ayan, kulong-kulo na. At, pwede natin ilagay yung ating 3 pinigang kalamansi. Ano po yun? So, ayan, may nagtanong po. Akala ay may short order tayo ng luto. So, sabi ko, wala pa po. Hindi pa po tayo nag-i-start. Ngayon, haluin na muna natin ito. Ayan, start na siyang matuyo sa mga tubig. Yan, at okay na po siya, luto na po. Ayaw po ni nanay ng overcook yung ating manok. Ayaw po niya nung nalalasog. Gusto po niya yung katamtaman lang. So yan, ready na ang ating adobong manok na may puso ng saging. At, uy, ganda na paru-paro, oh. Ganda. After natin makaluto ng lunch,
Ayan, nakulimlim na naman mga kapudi. So uulan ng malakas sa araw, tapos kukulimlim. At ayan na po mga kapudi yung bigay po sa akin ni Tita Girlie, Nukato Perfume. Ayan, sponsored by Nukato Perfume. So dito ako dati nagluluto. So hindi nakakaalam, ngayon ginawa ko na siyang pwedeng dining area, pwedeng mag-aral, mag-study lesson sila Desiree kung gusto niyan, na doktora. Tapos yung nilulutuan ko dati ng mga kawayang upuan ay iyan muna yung pasamatalang ginawa kong upuan kapatner nitong lamesa. So kung sino gusto kumain dito po pwede rin. At ngayon ay meron tayo nitong 4 sets ng DIY kit ng dishwashing liquid. So ayan, gagawa ako. 4 po yung pina-order ko sa Shopee. Yan, yung panganay ko po ang laging taga-order ko sa Shopee. Binibigyan ko na lang pambayad or dito na niya pinadi-deliver. Yan. So ito ay may sukat ng tubig. Kung kailangan natin ng panghalo, meron akong lapat na kahoy na dating ginamit panghalo na gumawa na ako nito, hindi ko lang ganong na-i-video. Or hindi ko yata na-i-video, hindi ko po maalala kasi meron akong tinulungan yun nga pong nabalian ng kamay na bata na nag-aaral. Ang ginawa ko ay nagpa-order ako nito sa Shopee, tapos nagtimpla ko, tapos yung pagbebentahan mas mahal po siya ng konti, mga 10 to 20 pesos. Yung pagbebentahan ay yun nga, binigay ko po dun sa bata. At ayan, ngayon, titimplahin ko tong 4. Tingnan ko kung so ito palang isang pack ay kasya yung 15 to 16 liters. Pero siguro mas maganda yung 15 lang para yung concentrated siyang mabuti. At saka mabulang-mabula. Pwede naman 16 din, sundin natin. Pero siguro sa 15 na lang tayo. Kasi pwede itong pambenta. Ito siya ipambenta dito sa aking food shop. Dahil total pagkain naman din yung aking pina-order. Or stock ko pang hugas-hugas dito sa bahay. Ito ba? So 4 po yan. Meron na ako dito, ayan, drum. Kahit ganyan yan mga kabuti, luma na kasi. Pero malinis po yan. Niskoba ko na siya, tsaka ko siya sinonrox. Ayan. Ngayon, may sukat po yung tubig niyan na ilalagay dyan. Titingnan po natin yung nakasulat dito. So, kailangan natin ng sandok, gunting para pambukas dito. Tubig na purified water po ang gagamitin natin. Huwag po yung gray po galing kasi may bacteria na po yun. Para hindi bumaho yung ating sabon. So, ito, ano to food color. So, pinili ko ngayon ay green. Dati ay color yellow, lemon sense. Ngayon ay hindi ko alam kung dalandan sense po yan. So ayan, meron naman po yung instruction kung paano gagawin. So siguro kung marami kayong extra budget, pwede kayong bumili ng ganito, tapos gumawa na kayo ng marami, stock nyo na lang para yung panggamit-gamit sa bahay. Tapos pwede na rin yung pang regalo. Lalo ngayon magpapasko, pwede nyo yung ipangregalo sa mga kumakumari ninyo. Or yung pang giveaway, lalo na kung may mga negosyo. So ayan, gumamit ng timba, drum na malinis, siguraduhin yung ito ay PVC pipe o solid na, yung panghalo. Tapos ibubuhos yung ito yung number 1, SLES. So ito yon. Ito muna yung ibubuhos natin. So ang gagawin ko, ibubuhos ko lahat ng 4 na to. 4 yan Tapos, ayan po, meron siyang instructor. May instruction po siya. Instructor po pala, tao po yun. Sorry naman. So, ayan, meron siyang step by step. Susundin lang po natin yan. Ang pagpapalagay po kasi ay unti-unti. So, dahil wala akong taga-video, so, ilalagay ko na lang muna po step by step at pakikita ko sa inyo kung paano ko siya hahaluin ng hahaluin. So, kung order naman po kayo nito sa Shopee, ilalagay ko yung link nito sa aking upload nga nito, ng video na to, para kung sakaling gusto nyo pong umorder or magnegosyo. Yan. Kahit pa paano po, kung kumita tayo ng konti, pag napagsama-sama yan sa lahat ng mga negosyo nating maliit lang, malaki-laki na rin po at makakatulong na rin po sa pang-araw-araw natin. So, ayan. Start ko na po siyang timplahin Tapos, ayun nga po, kalamansi scent po siya. So, yung nakaraan ay lemon scent. So, ayan. Start na po ako mga kapudi. Maglalagay muna tayo ng isang color blue.
Hindi kasi mag-linis. Isa lang muna para matunaw ko muna yung unang ilalagay ko muna. Tapos magdadagdag na lang po. So i-search natin sa Google kung ilan ml yung ganito. So na-search ko siya dati, nakalimutan ko lang. So i-search ko lang po muna mga kapudi. Ayan, muulan na naman. So, nag-search ako, yung pong ganitong galon, mga kapudi, ay 5 gallon po yan, ang laman, 5 gallon. So, yung 1 gallon, equivalent to 3.785 something liter. Pero, ang sinearch ko ay yung Philippine gallons, kasi parang hindi po yata sukat yung sa, magkamukha na sukat yung sa ibang bansa or dito, or yung iba, magkatulad din. So, may conversion naman dito. So, 4 gallon ay equal to 15 point something liter. So, tamang-tama lang na yung 5 gallon ay pang 16. So, medyo mahigit. Mahigit siya. Medyo lalabnaw pala. So, ang gagawin ko ay yung ikalawang ilalagay kong galon ay babawasan ko ng konti. So, sa 5 ano siya. So, yung 3.78541 ay ita-times natin sa 5. So, titingnan natin kung ano lalabas. So, ita-type natin dito na 5 gallons convert sa liter. Bali, 18 liters pala yon. So, sobra-sobra nga. Kaya, ang mangyayari niyan ay hindi siya ganun kalapot at hindi siya ganun ka mabulang-mabula dahil masyadong marami yung tubig. So, sobra siya ng 1 gallon sa every 5 liters. So, times natin siguro sa 20. Tingnan natin yung conversion. 20 kasi 4 na galon. So, 20 dahil 4 na ano yun sa akin. 4 na timpla. So, tingnan natin ha. Convert. So, 75 ang kailangan sa 20, no. So, magbabawas na lang po ako ng ano po, liters bago ko isalin doon po sa ano namin, yung nilagyan namin ng tubig na inumin, yung pinagbasyuhan ng soft drink. So, yung tatlo, ibubuhos ko na 3 tubig. Yung pang-4 na tubig ay babawasan ko muna. Ayan, para sure po yung ating ano, formula. So, ayan, mag-i-start muna po ako at hindi ko napakikita kasi wala po akong taga-video. Tulog po si Doktora. Ayan, cancel po ang pasok dahil ang lakas ng ulan kahapon, hindi na-cancel. Ngayon naman pong medyo umaaraw-araw. Pero bumubukso-bukso din yung ulan ay hindi kinancel. So, ayan, mag-i-start muna ako mga kapudi. So, ito, pangalawang lagay ko na ng SLES. Ayan, dito ko ilalagay. So, ayan, nakita nyo, meron na siya. Ayan, para siyang gelatin. So, yung pangalawa, ipakikita ko sa inyo. Binutas ko lang siya sa may pinakasulok para mas madaling pigain kaysa buksan. Kasi medyo mahigpit yung pagkakatali. So, 4 na ganyan. Tutunawin ko lang muna siya sa 1 galon muna. Tapos mamaya magdadagdag ako ng 1 galon para halu-haluin. At yung pang final ay susukatin ko na para sakto yung sukat natin. So, ayan yung pangalawa. May 2 pa akong idadagdag. So, ayan, pipigain ko na muna yan mga kapudi para masimot. Ayan, according sa instruction ay ibababad natin yan ng 1 hour para tuluyang matunaw yan. So, ito yata yung parang magpapabula at magpapadulas. So, medyo hahaluin ko na muna siya. Tapos, hayaan ko na siya ng 1 hour dyan. At iyan, ang ipang-cover ko dyan mga kapudi pagkatapos ay yung plastic cover. Ititape ko pa siya. So, nung nakaraan medyo namali ako ng instruction na ginawa. May nauna ako na ilagay, nalito ko. Pero, sabon pa rin naman yung resulta. Ganun pa rin naman. Basta, ang importante ay ma-steady siya o mababad sa loob ng 24 hours to 48 hours para matunaw lahat ng mga sangkap. So, ayan. Hayaan ko siya dyan ng 1 hour. Tatakpan po muna natin mga kabudi. Lakas na naman ng ulan habang naghahantay tayo na mag 1 hour para sa ating mixture.
Ayan, umulan na naman ng malakas. Mamaya, ayaw ko lang kung araw na naman, no? So, ayan, bumabasa dito. So, nag-ano na ako ng pantabing po dito, mga kapudi. Ayan, parang biglang nagka-ipo-ipo. Ayan, lakas ng ugong. So, hindi ko na kinuha ito, alya. Inayaan ko na lang kasi marumi naman po yan. Bagyo yata. Ako kanina umaaraw, ngayon bigla dito ba? Pabugso-bugso, paiba-iba. Palaktaw-laktaw. So ito kanina, ito po kasi kino-cover ko yan, tapos tinataob ko dito yung upuan. So pinunasan ko na siya kanina, ngayon ayan na naman siya. Kasi nga antindi na ng araw kanina, naiinitan na nga ako, tapos biglang umulan. So ayan, after 1 hour, saka ko halo yung aking mixture. Siguro naman tapos naman yung ulan noon, time na yun. Ayan eh, grabe. Grabe po yung bukso ng hangin. Ayan, habang umulan, dadagdagan pa natin siya ng 5 gallons na tubig mula sa buhat ni Mark Denny. Yun. At patuloy na natin siyang hahaluin. Yan, yan na po yung makalipas yung 1 hour. Tapos, i-add na po natin yung sunod-sunod na formula. Yan, pagpasensya nyo na yung drum, ano naman yan, malinis po yan. Ganyan lang talaga sa katagalan. Matanda na po yung drum na yan, para kasi edad po yata ni Doktora yan. Ayan. Ayan, nagpapatulong na po kay Doktora. Nagising na siya. Huwag pa ganyan, pasulok. Para hindi ko magdumi yung kamay mo, doon mo na sa sulok gugupitin. O, buhos mo dito. Tingnan mo, o, diba, sasabit yung pinaka, ano niya sa, ano, sasayad. Oh. Saan? Okay, buhos mo na dyan. Lahat yan, 4 na ganyan. Tigain mo ngayon. Mamaya, gupitin mo siya pa-triangle. Triangle ang gupit mo ng madali mo siyang ibuhos. Gugupitin mo yung pinakadulo. Kagaya ng ginawa ko sa libro mo. So, ayan, 4 na ganyan po yung CDE foam booster. So, ayan naman pong bula na yan. Dapat nga daw po habang hinahalo ay dahan-dahan na hindi mabula. Pag naman po yan ay iniwan nyo dyan sa drum ng, sa loob ng 24 hours o 48 hours ay nare-reduce po yung foam niya. Nawawala din naman. Ayan, pangalawa na. Ayan, last na yan. Sunod ay yung degreaser na. Ayan, basang-basa yung ating lamesa. Sa sulok mo lang gupitin. Ayan. O, dito may tapat sa karton. 4 yan. Parang honey. Parang? Honey. Eh, ano yan eh. Yun yung kakapitan ng mantika pag nag-uurong. Para madaling natanggal yung oil. O langis sa mga plato. Kasirola. So, ayan, tapusin lang natin. 4, ilan ganyan? 4, di ba? Sabi ni Doktora, mainit yung degreaser sa kamay. Bali yan yung siguro magpapatunaw ng mga sibo-sibo sa plato. So, ayan, madali-dali na siyang haluin. Kaya lang may buo-buo pa rin siya nung una kong nilagay na parang gel. Ayan o. Sige, sa kataga, magugas ka kamay. Tapos, tsaka natin tutunawin yung iba. Susunod na dyan ay sama-sama sa isang pack yung antibac, moisturizer, stain remover, preservatives, EDTA. Ewan ko kung ano yung meaning ng EDTA na yan. Pero yan po, na i-vlog ko na po yan nung sa school yung ginawa. So mamaya maganda na yung kulay niya pag nilagyan natin ng food color. Hindi po pala food color. Pero actually food color siguro. Pero iba naman daw yung food color sa colorant. Yun ang tanong, kasi tinanong ko po siya dati, yung nag-training ng gumawa nito, kung pwede daw ba pwede ba ako yung food color. Pwede naman daw, kaya lang parang iba pa rin yung color dito. Yan na yung sinasabi ko kanina. May fabric conditioner kasi yan, antibacterial, moisturizer, stain remover, preservative, at yung
menta. Ayan. Bango. Ala pa dyan yung ano, dalandan, ano, di ba? Ay, yung kalamansi. Yan yung colorant na. Kaya ako doon nilagay sa karton. Huwag mo dyan ilalagay yung basyo niya, ha? Dito sa karton mo lagay. Kasi baka kumulay sa na mesa, eh, puting-puti. Hindi na maalis. Sayang naman. Naka-tape. Naka-tape lang. Gaganda niya yung kulay niyan. Ano ba mas gusto mo? Yellow o green? Green. Si Nani kasi request iyan. Green daw. So kasi noon, pinadala ko kay nanay yung iba. Pinatinda ko po sa palengke. At sabi ko, sa kanya na yung pagbebentahan. So ito, pwede siyang, kaya lang gusto niya yung liter. Dito, yan. Doon sa walang bula. Oh. Lagyan mo ito ng ano. Ano? Okay na yan. Sayang. Eh, wag. Didikit lang dyan yung ano, mixture. Isa pa. Ganyan yung mga anak ko na yun. Ang talagang sinutin. Eh kasi babanlawan natin dyan, didikit din yung ano, yung mga ano, mixture ng sabon, yung pabango. Yan na. Pasensya na kayo, medyo madilim, nasa labas po kami. Tapos sumilong kasi kami, dapat gusto ko gigit na ako sa ano para medyo maliwanag. Dito ko sa, ilagay mo sa medyo ano, ayan o, nahawi ko yung bula. Halo-halo lang ako hanggang sa matapos. Na, last na po na colorant. Next ay calamansi cell. Sunod sodium. Yung sodium chloride hindi daw kailangan ubusin lahat kasi daw pag nasobrahan ay lumalabnaw. So yun daw ay yung pampalapot. So kung dapat pala ganun, sana yung exact amount lang yung nilalagay nila. Ito na yung amoy mo nga. Bango. Yun. May kulay na siya. Mabango pa siya. So yan o, unti-unti nang nauubos yung parang gel. Natutunaw na po mga kapudi. So yan, bango na. Isa pa lang yung nilalagay niya. Isa pa lang. Bango. Mas nabango nga ito kasi sa yelo. Saan ka nababanguhan? Dito. Ganda ng kulay mo kasi. Parang kang si Hawk ah. Si Hawk. Medyo madilim ba mga kapudi? Bango? May dalandan. Sarap kainin. Ay, sayang. Baka tumalsik sa kung saan. Sayang. Kasi bumibili din naman kami ito mga kapudi, di ba? O di gumawa ako tapos bumili sila sa akin. Ganun din naman ang presyo. Do yung tubo, pambayad tubig na. Kumbaga, ano lang, tulungan, paikutan ng pera, di ba? Paikutin yung konting pera. Okay na. O yung ano naman, yung, ayan, yung, oo. So, ayun, dumikit ata sa kamay mo yung pabango, ah. Tingin mo. Ha? Sige, lagay mo na yung, ano, sodium. Ha? Sige, kuha. Sinasabi ko, lagi mo lang dyan gupitin. O, diba? Mas madali. O. Unti-unti lang daw. Kalahati lang muna. Kalahati lang. Tapos halo-halo. O, konti uli. Hanggang sa matunaw yan. So, yan. 4 na ganyan mga kapudi. Pero sabi, hindi naman daw kailangan ubusin. Pero sayang naman, di ba? Anin po natin yan. Hindi ko alam kung yan yung oxalic o iba yan. Pero hindi siguro. Kasi yung oxalic, ginagamit ko dati yun nung maglalakot ako nung araw na ano, high school ako. Uso yan yung mga nakatingi-tingi piso, yung Clorox na tinutunaw na piso. Pati Ayan. pala ito, mabango eh. Alin? Ito. Kami nga. Kamay mo lang yun. Kamay mo lang siguro yun. Ako na amoy ko. O sige, ito pa. Saka yung kamay mo lang kasi dumikit lang. Ayan, continuous lang po tayo ng halo hanggang sa maubos po yung 4 na pack.
O, ito na po siya mga kapudi at wala tayong lubay ng kahalo, dahan-dahan para dire-diretso yung pag combine ng mga formula o mixture niya. Tapos niyan ire-rest ko siya, tapos bukas hahaluin ko uli, tapos rest uli. Actually talagang ito 24 to 2 days siya bago gamitin. So tingin ko 2 days bago ko siya gamitin. At magdadagdag pa kasi ako ng tubig bukas kasi kulang pa to. Dalawang galon, bali dalawang blue na galon lang po ito, bali 10 gallons lang to. So kulang pa siya. Ayan. So yung ating apat na mixture na binili, ang kailangan natin ay 52 liters. So 52 liters yung magagawa natin na dilitro na bote. So sa 52 liters, yung 2 galon, bali 10, kulang ako na, ayan. So 10 gallons, 37 siya. 37, round off na natin sa 38 minus 52, no? 38, calculator natin. 38 minus 52. So 38 minus 52, kulang pa tayo ng 14 liters na lang. So 14 liters na lang ang idadagdag ko. Ayan. Ayan, nakabuo po tayo ng 1 drum na liquid soap dishwashing. Tama ba? Liquid soap, tama, liquid soap dishwashing. Dishwashing liquid, ayan. So kinuha ko tong dapat pang pamingwit ni Mister at pinalinis ko mabuti kay Desiree, kay Doktor. Ayan, isis niya mabuti yan kasi mas madali pong panghalo ito at advisable po talaga doon nakalagay ay kahoy at hindi stainless. Mas madali po kasi itong panghalo. At ganito po yung pinanghalo ko nung nakaraan, lapat na kawayan, hindi ko na lang siya makita ngayon. So hindi ko rin naman i-expect na magtitimpla pa uli ako kasi yun nga ang tinimpla ko ay para lang sa charity. So ayan, paglipas bukas niyan wala na yung bula niyan. So hinahalo-halo ko pa at medyo tunaw na yung mala gelatin kanina. So bukas uli ay hahaluin niya. So tatakpan ko lang siya ng plastic na may scotch tape. At ayan mga kapudi, halong-halo na. At mas maganda nga po yung payat na kawayan na bata pa ang ipangahalo dahil malambot po siya, madali siyang iikot. At bukas hahaluin ko pa po uli siya. So palilipasin ko pa po siya uli ng 1 araw bago isalin sa mga bote para tunaw na yung pinaka gel niya. Yan, kita nyo, halong-halo na at wala nang ganong bula. Ayan, maulan pa rin. Pagkatapos po natin maghalo ng mga sabon, ayan, si nanay ay nagki-craving sa pancit canton guisado. So ito ay binili niya 5 piraso nung birthday pa rin Mark Dennis. Nailuto na yung 2 ng birthday ni Mark Dennis, naluan ng bihon. At ngayon ay nagpapaluto siya. Kahapon pa actually, ay may 1 araw pa. Hindi na tuloy kahapon kasi nagsopas na lang ako. Dahil napukuli ako kasi ang smoke ko nga lang daw ay itong nagbumili siya ng 2 pack ng kikiam. Pero isa lang po yung binuksan ko at in-slice ko at sinugasan ko nga, medyo maanta na kasi yung mantika. Pero nilagay ko po siya sa freezer pagkabigay niya. Kasi kaya napilitan ko ay, ayan, bumili na siya ng gulay na tiki 15, 1 pack. Eh sayang masisira. Kaya ayan, napilitan na tayong tuloy. Tsaka yun nga, cravings naman ni nanay, hayaan na natin. Kumbaga talagang gusto niya dahil ilang araw na. At nung may pa-order po ako ng 1 araw ay, ayan, binigyan ako ni Ate Ninit ng dagdag na hipon. So nakakaya, lagi na lang nagbibigay ng dagdag yun. Pero mas nakakaya naman kasi kung sa iba ako bibili. So, at meron ako natira nitong mix fishball na mga pang-samyut, yung pang hot pot. In-slice ko na siya, sasamahan ko na rin tsaka ito. Natira ko niyan. Yan, nalagyan ko isa. Malinis naman po yung aking lababo mga kapatulan. Sinosomrok siya. Kasi ito na yung aking sibuyas bawang. So magigisa na tayo.
Dahil mainit na yung mantika. Ay, yung kawali pala. Mantika tuloy. Nalilito tayo yan, no? Dahil ka natin may shower. So, masyadong busy si Mister kaya hindi masikasong takpan pa kalan. Akit sa taas. At kailangan nata ribit ba tawag doon? O tox. Yan, hindi siya basta-basta pwede pa ako dahil bakal po yung... Kaya lang pala, pagka nagtagal, ano, kakalawangin mabuti yung mga bakal natin doon. So, yan, meron ako dito nakasahot sa alulod. Pambuhos-buhos na gawin na to. At ayan, madilim na. So ito, pan-dinner na namin to. So ayan, mag-isad na muna akong ipirito muna itong ating mga ayan, kikiam at mga mix na pang-hotpot na mga bola-bola. Ito yung pinagprituhan ng Shanghai. Tinabi ko para pang gisa-gisa. Pwede na po yan. Malinis naman po yan. Ayan. At meron nga po order sa akin si Ma'am Violet Sombreno. Ayan, shoutout po. Ito na po yung bayabas ni Ma'am Violet. Dadala natin yan sa Makati. Kaya lang, nag-uulan pa. Kaya yung ating mga tok-tok driver ay hindi pa makabiyahe. So hopefully bukas umaraw na mapadala ko na to. Nag-crave po kasi siya sa sinigang sa bayabas. At may mga kasama pa po yan. Umorder po siya sa akin ng 2 antala, tsaka mga chicharon at tsaka ano pa ba? Kutsinta at yung buro po ni nanay. Burong hipon at burong isda. So ipipirito ko na muna to. Yan. Natalsik kasi po ay hinugasan ko nga po. Halo-halo tayo. Ayan, pasensya na kayo kung nilalakasan ko yung boses ko kasi nagpapatisig na naman po si Kuya. Kaya na natin at dun siya masaya. Ayan. Pag mainit na mainit yung kawali at yung mantika, hindi siya ganong dumidikit dito ba? Yung mga kikiam. Kahit sa fishball, ganun din naman. So, bagya lang naman po yan na ipipirito natin at ipang-tatappings natin. O, ihalo na natin sa gisadong gulay. After nyan ay yung mga mixed seafood. Sabay na natin. Mixed seafood na, mixed seafood na fishball. Ito siya, oh. Lalo naman siya ulan. Hindi ko na tinanggal sa supot kasi hindi ko na nilipat sa plato kasi ipipirito rin naman po. Ang lakas ng ulan, grabe. Yan. Yan, lakas ng ulan. Rinig na rinig sa bubong. Yan, o. At haluin lang natin ito para mapirito, mabuti. Ayan, lalakasan ko po yung mga boses ko, yung boses ko po, mga katulog. Ayan, nangingi po ako ng pasensya kung sa tingin ninyo ay ang boses ko ay pangkanto. Gusto ko man maging malumanay, ito po kasi yung natural ko. Napakahirap po kasi yung, alam niyo na, magmamalumanay ako pero sa susunod na araw, ganun ulit. Sana po, pagtiyagaan nyo na yung aking boses kanto kasi iyan na po talaga siya. Di ba? Alam ko pong magandang pakinggan yung ang boses malumanay. Kasi po, sa totoo lang, yan na po yung nakalakihan ko. Lumaki po kami ng hindi malumanay. Yun nga po lagi ko sinasabi, na kadalasang kwento ko na nakabulyaw. Yan, nakita ko ng konti yung apoy para medyo matoasted natin itong mga... Tama yung isa, hindi ko pa nakat. Yan, buo siya. So, toasted lang tayo. Tingin ko okay na siya. Set aside po natin yan. Sobrang lakas ng ulan. Sobra. Biglang ulan naman. So kanina ay hindi na nag-uulan, umaaraw, pero ngayon biglang umulan. So yeah.
magigisa naman ng konting sibuyas bawang para naman sa hipon. Magigisa ko muna yung hipon. Minsan pag nakakalimutan kong igisa, sinasama ko na lang sa paghalo ng pansit. Pero mas masarap pa rin po yung ginigisa para may lasa. Ayan, lagay na natin yung sibuyas bawang lahat. Hahatiin ko na lang. Pag nakalimutan ko, yaakong ko na lang. Ayan. Sibuyas bawang. Natay ko po yung apoy niya. Sindihan ko ulit kasi masyadong mainit na yung kawali natin sa mantika. Kunin natin yung iba kasi pagka ano ko ng hipon, lalagay ko yung mga gulay. Ayan. Sabi natin para sa pansit canton. Ngayon ayan, lalagay ko na itong mga hipon. Lalagay ko konting asin para may lasa na. Kapit ko yung bibig ko, baka nabibingay ko dahil ang lakas ng ulan. Para may vlog naman tayo kahit pa paano. Yan. So once na nag-change color siya, kasama ko siya sa mga pinirito kong squid ball at kikiam at saka fish cake. Yan, ngayon dagdag ko na lang yung gulay dito. Yan, dagdag natin yung gulay at i-high fire na natin. Lagay tayo ng pang seasoning, konting toyo at chicken powder. Okay na yung chicken powder, wala tayong seafood powder. Ayan, naparami ata na. Bale, ihahalo naman natin yan sa pansit mamaya. At lagyan na rin natin ng pamintang durog. Ayan. Tapos, halo-halo. Konting soy sauce, konti lang pampakulay kasi maglalagay din naman tayo sa pansit canton mamaya. Konti lang kasi meron na tayong chicken powder. So tingin ko tama na yan kasi okay lang na half cook yung gulay kasi ihahalo pa natin yun sa pansit canton. Yun. At pwede natin itong hiyalo. Yung mix na pinirito natin kanina para ma-hydrate ulit ng sauce ng gulay yung ating mga balls. Kikiam at sweet balls. Ayan. Tapos, patayin na muna natin apoy at isasalin ko muna sa isang lalagyan para yung pansit canton naman ang igigisa natin. Dito ko siya ilalagay.
Ito lang ang available, yung ating lalagyan ng rice cooker. Set aside natin. Kita nyo, gamit na gamit yung rice cooker. Gas-gas na yung pinaka loob. Rice cooker and pressure cooker po kasi yan. So, bigay lang po sa akin yan mga kapatid. Eh, basta nakahiligan kong gamitin, niya talaga gagamitin ko. Yan, nagisa na po ako ng sibuyas bawang, yung tinabi ko kanina. Nagisa natin yung konting toyo. Konting-konti. At lalagyan kasi natin yan ng chicken powder. Ayan. Ito nyo, mapila na si nanay. At yan, lagyan natin yun ng tubig para makuha lahat ng flavor nung nasa kawali. Okay, tapos antay natin yung kumulong-kulo. Ngayon ay titimplahan ko muna siya ng chicken powder and sesame oil. Konti lang kasi yung ating kanton mismo ay maalat na. Dahil syempre may preservative din ng konting asin. Ayan, chicken powder. Lagyan ko naman ngayon ng konting paminta. Konti lang kasi meron na yung ating gulay. Tapos konting sesame oil parang pampa Chinese style lang at amoy. Ayan yung ating sesame oil. Malapit nang bumigay. Konting-konti lang. Kasi po pag nasobrahan ay pumapait. So ayan, kumukulo na po mga kabudi. Lagay na natin yung pasit canton. Dalawang ganyan. Ayaw pumayag na ng isa lang kasi daw hindi kakasya. So isa. Balik na rin muna natin para ma-absorb niya yung liquid. Mas madaling lumambot kasi pagka pinaliktad. Ayan, nagpag na naman siya. Ito hinaan ko lang. Hindi siya madaling mag-evaporate. Okay, masarap lang yan yung hindi lamog. Ngayon, lalagay ko naman ulit yung isa. Ayan. Yan yung aming dinner. Bonggang-bonggang dinner. Minsan-minsan naman ay magbongga naman tayo dahil kakainin naman. Pero kung wala pong hipon talaga, ang pinasasawag lang po na yan, yung mga ano nga po, mga squid ball na yan, mga kikiam. Sabi ko, hiyalo na namin yun kasi bigay naman. Pero yun nga, kinakain naman ng mga bata halapos. Tapos isasama ko na rin to, hindi ko na sinama sa gisa kasi madali lang siyang malamog at saka luto naman na po ito. Yan. Para pag hinalo natin ay sama siya. Magluluto na siya at saka ako ilalagay uli yung mga gulay. Pinagbigyan ko na si nanay at craving na cravings kung craving na may, yung isa may craving, yung isa may craving. So, nagkikrave kasi siya, so pagbigyan natin. Wala namang masama. Ito nga, reward sa sobrang hardworking. Pagkain sa world. Ayan, haluin natin mabuti para pantay yung ating panlasa, yung mga toyo. Ngayon pwede ko nang idagdag yung ating gulay at saka yung mga hipon kasi may sauce pa yan. I-absorb pa ng madilim yan. I-absorb pa ng pansit yung ating mga sauce. Halo. Paggabi pala talaga may shadow pag nagluto. Malaman ko sa kung ibabalin yung aking camera. Yan. Ating seafood, gisado, pasit canton, gisado seafood. Marami pa yung lahok. Salubong sa September, mga kapatid.
po mga kapudi, kain na lang ng hapunan. Thank you for watching. At ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. So yan, nasandok na, konti na lang. At yung mga gusto ni nanay bigyan ay na-isyaran ko nita na. So ngayon ay ipagsasandok ko naman si nanay, nagre-repack po siya ng buro. At gusto niya ay haluan ng kanin. Sabi ko nga magkakanin din pala, di ba? Kasi siya. So pagbigyan na rin natin kasi yan ang gusto niya. Tapos nalagyan siya ng konting kanin. Ayan. May kanin pa ako dito. Pero itong mga bata na to, makanin din talaga eh. Mga nasa daddy nila, talagang gusto nila kanin. At nilili ko pa yung kutsara ni nanay na ano, yung mumurahin lang na ano. Meron kasi kami dyang mabigat. Hindi pang gumulong yung kanin. Pero ayaw po niya nun. Kasi hindi nga niya maibaluktot yung kamay niya. Kasi nga parang laging basa yung kamay. Di ba? Laging ng basa. Kasi laging basa yung kamay niya. Parang banat na banat. Ganun, hindi niya maibaluktot. So ito kaya niya dalhin yung mag-aangan natin. Yan, may kalamansi na rin. Dadalhin ko doon. At nang makakain na siya habang nagre-repack. May maliit kaming rice cooker dito para kung bigla ang kinulang yung kanin ay konting saing lang. Yan. Bumili po si nanay ng solar po pala mga kapudi. Kaya medyo maliwanag dito sa dadaanan. Pagka may na-sensor siyang tao ay lumiliwanag. May music na naman. Ayan, may delivery ng hito kanina. Hindi ko na i-video. At ayan, merong isang mahina na hito. Ibinukod na po. So, kakatayin na yan. Kasi bukas mamamatay lang din po yan sa pag-deliver. Ayan, madilim na. Nagre-repack ng buro. Yung tig-100 o bukas. Sabagay, di pa sure na madi-deliver kasi nga umuulan pa. Ano, may kalamansi na yan. Matapos na rin ako magluto. Diyos ko, hagad na hagad ang lulan. So maghapon po, puro luto na yung ginagawa ko. Tsaka, yun nga, hindi na rin ako nakaka-idlip sa tanghali o sa hapon. Talagang, ayun, naghahawan-hawan na ako paunti-unti. Medyo sumisigla-sigla na ako ng konti sa pagkilos. Dahil malaking bagay yung pagkakagawa po ng kitchen studio dito sa labas kasi di po ba, na-exercise, na-expose sa araw, kaya nawawala yung ano ba tawag yun, yung malungkot na pakiramdam. So, nagkakaroon tayo ng dagdag na vitamin D dahil sa sa sinag ng araw. Tapos, pag may bumili, may nakakausap pa tayo ibang tao. Yun lang. Medyo, ayan, tagtag na ako ng parito. Tapos, parang pag nahiga ako ng konti, hinahanap-hanap ko na yung may gagawin ako. Gaya nung dati. Medyo bumabalik-balik na uli yung sigla ng katawan ko. So, ayan, hanggang dito lang po mga kapudi. Thank you for watching po. At ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. Bye-bye!